sa kasalukuyan, itong si Dante ay nasa 1,055 kilometers east ng extreme northern Luzon. Nagmumove ito generally pa northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. May kabilisan po ito. At meron itong taglay na lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa mata ng bagyo. At pagbugso, biglaan lakas ng hangin na umaabot ng 70 kilometers per hour. Nakikita natin na dahil sa pwesto niya, ay mas napapalakas nito yung ating southwest monsoon or habagat. Also, meron din tayong low pressure area na binabantayan dito sa western part ng northern Luzon at nakikita natin na mataas yung development o yung nakikita natin na yung development niya ay mangyayari na magiging isang ganap na siya na bagyo sa mga susunod na oras. In-expect natin by this morning or this afternoon ay mag-develop na siya, tatawagin natin siyang Tropical Depression Emong. May possibility din na mag-recurve ito at mag-stay ito sa western part ng Luzon for like couple of days. At nakikita natin na yung epekto nito, lalo na sa southwestern part nitong LPA sa ngayon, ay mas palalakasin din niya yung southwest monsoon. Kaya maraming mga pag-ulan yung ating nakikita sa mga susunod pa na araw. Kaya gusto natin na pag-ingatin po yung ating mga kababayan at i-anticipate na natin kung nasa bahaing lugar tayo ay pagplanuhan na natin kung may mga kailangan itaas na like kama, mga appliances like refrigerator natin para maiwasan natin yung further damage. Also, yung mga sakit na posible nating makuha sa mga baha ay paghandaan din natin. Mag-ingat po tayo at iwasan natin hanggat maaari yung mga paglusong natin sa baha. At nakikita din natin na meron tayong sa weather advisory ng mga lugar na kung saan may mga probinsya tayo na posibleng makaranas ng mga about 200 millimeters na mga pag-ulan. Ibig sabihin yan, widespread na mga pagbaha yung posible. Ito po yan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. 100 to 200 naman, ibig sabihin ay malaki yan o multiple mga floodings yung posible. Dito yan sa Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna at Rizal. 50 to 100 naman, ibig sabihin ay mga flash floods o localized floodings yung posible dito sa La Union, Nueva Vizcaya, Ifugao Mountain Province, Nueva Ecija, Quezon, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Antique at Iloilo. Paalala po sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo, iwasan po. Muli, gusto po natin i-emphasize yung paglusong sa baha at mag-ingat po. Yan po yung ating paalala mula sa DOST Pag-asa. Diyan si Dante walang posibilidad na magtaas ng cyclone, anong tawag ninyo doon ngayon? Signal, opo. Yes, oo. Walang posibilidad, no? Wala po dahil po sa distansya o sa layo niya sa ating kalupaan. Okay, si Emong kamo kukurbada. So hindi nangyari yung una ninyong senaryo na yung dalawang LPA collab dito kay Dante, pero nagsarili itong si Emong ngayon at kukurbada siya. Ano ang forecast ninyo? Kailan siya lalabas ng par? Sa ngayon po, uncertain at posible pa lang po yung pag-recurve niya. At nakikita natin na yung development niya, kung hindi this morning or this afternoon, ay ibali ang gusto po natin na i-emphasize, yung pag-stay niya dito sa western part ng Luzon ay mananatili siya dito at yung pag-stay niya dyan ay magdadala ng mga pag-ulan. Oo, kaya nga baka maka-apekto pa lalo sa habagat. Pero si Emong, kukurbada siya, pero ang nakikita namin sa inyong image, parang siya kukurbada pero ang mostly affected niya pa rin ay yung Northern Luzon. Yes po, opo. Okay, pero kung siya mananatili doon, ano yan, possibility na exit pa rin ba siya o sa pag-recurve niya, babalik siya pababa ng Northern Luzon? Ang posible po na mangyari kasi pag nasa kalupaan po yung low pressure system o yung bagyo, nababawasan yung favorable condition para mas mag-develop pa siya o manatili yung circulation ng bagyo. Kaya may posibilidad din po na sa pag-stay niya dito or yung pag-recurve niya ay makatulong para mag-dissipate na siya or malusaw na itong si LPA or maging si Emong sa susunod na mga oras. Mamayang alas 11 may bago kayong bulletin, di ba? Yes po, opo. Okay, sige. So by that time siguro meron na ba tayong mas accurate na forecast dito kay Emong? Yes po, opo. Tinitignan din natin yung magiging progression niya. Kaya dun sa tropical cyclone group natin, ilalabas nila yung ating bulletin mamaya na mas appropriate dito sa magiging lagay nitong si LPA. Sige. Salamat. Diyan, ilang taong ka na sa Pag-asa? About
5 to 7. Opo, Ayan. meron po kasi ako na job order previously. Ano daw? So, parang contractual po ako nung nagsimula po ako dito sa Pag-asa. Abay, kinakailangan magkaroon ko na ng permanent appointment, ha? Hello? Naman, galing Opo, kaya. meron naman na po. Opo. Meron Meron na. na. Opo. Kasi kung wala po, kami na mag-a-appoint sa'yo. Eh, dadaling ka namin dito. Also, Wow! if ever po na gusto natin na i-inform din yung mga kababayan, may ginawa po tayong research. At napakita po natin doon na actually, yung mga bagyo na hindi naglandfall, yung pumwesto lang dun sa northeastern part ng ating bansa, hindi po nakalandfall, medyo malayo po, sila pa yung mas maraming mga pag-ulan na dinadala sa ating bansa kaysa dun sa may direktang pag-track o yung about 15% yung mga naglandfall. Imagine natin 100% yung mga pag-ulan sa southwest monsoon, 50% mainly associated sa southwest monsoon alone, sa habagat lang. Yung mga nag-landfall, about 15% naman sila. Pero yung mga bagyo na yung contribution ng mga bagyo na hindi naglandfall na nasa southeastern part lang ng ating bansa, yung mga enhanced southwest monsoon events, yun naman ay 30%, almost double po ng mga direkta naka-apekto sa atin. So ibig sabihin, yung mga pag-ulan, katulad nung dinadala ngayon ni Dante, ay mas marami yung mga pag-ulan. Kaya nakakaranas po tayo ng matitinding mga pag-ulan nitong mga Sige. nakalipas na oras at Oh, araw. yan ang thesis mo. Hindi po, ayun po ay isa sa mga research na ginawa natin. Ayun. Kasama yung Ay, mga husay. professor sa Japan at ganoon Okay. din po sa Ateneo de Ba? Manila. Okay, so bigyan ng cheese ring ito. Naman, at ng Big- jacket. Oh. Samahan mo na rin ng tempura. Yung pala yun. Sige. Akala ko kasi dyan, ang assumption ng mga kapatid natin, sige. kapag hindi tatama, mas walang epekto. Pero baliktad pala. Oo. Mas nakakapagbigay ito actually noong volume ng rain, no? Ng ulan. Yan sinasabi. Pero bagamat pagpasok po ng bare months, ito na po yung mga land falling na mga uri po ng bagyo.